Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala ang iyong guro ngayong araw. Ang pangalan ko ay Janie Bell Uduka. At bago naman tayo magsimula sa ating klase, maaari ba akong magtawag ng isa sa inyo upang pangunahan ang ating prayer ngayong araw? Yes, Eraisa. Pwede mo bang i-lead ang ating prayer? Yes, maraming salamat. Amen. Thank you, Eraisa, sa pag-lead ng ating prayer. Ngayon naman ay tatanungin ko kayo kung meron bang lumiban sa ating klase ngayong araw. Sa unang hanay, mahusay, walang lumiban. Sa pangalawang hanay, mahusay din. Pangatlong hanay, napakagaling. Ngayon naman ay walang lumiban sa ating klase. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating mga tuntunin na ipapatupad sa loob ng ating silid-aralan. Unang-una ay pumasok sa tamang oras, pangalawa ay magsuot ng tamang uniforme, pangatlo ay makinig habang may nagsasalita, pang-apat, itaas ang kamay bago magsalita o magtanong, panglima, magkaroon tayo ng respeto sa guro at ating kaklase dahil isa ito sa napakahalagang aspeto ng buhay na kung paano tayo irespeto ng ibang tao ay ganun din tayo kung paano tayo gustong irespeto ng iba. Pang-anim ay panatilihin ang kalinisan sa silid-aralan. Pakitignan kung may mga dumi dyan sa silong ng upuan ninyo. At pang-pito naman ay sumod sa patakaran ng paaralan. So bago tayo dumako sa ating susunod na aralin, maaari po ba kayong tanungin kung may naaalala pa ba kayo sa ating last na tinalakay or last na lesson ating tinalakay noong nakaraan? Yes, Leia. Mahusay. Mukhang may naiwan pa sa inyong mga isipan o kapatid. At bago naman tayo dumako sa ating susunod na aralin, ay magkakaroon muna tayo ng maikling laro na kung saan magtatawag ako ng isa sa inyo at kung sino ang makakasagot ng tama ay magkakaroon ng plus points sa ating susunod na pagsusulit. Na kung saan ang larong ito ay tutukuyin nating pasyal-pasyal muna, na kung saan may papakita akong litrato sa inyo ng isang bansa at tutukuyin nyo ito kung saan kontinente ito nararapat. At ang kontinenteng pagpipilian ninyo ay ang Oceania, Africa, North America at South America. Malinaw ba ito, mga bata? Okay, very good. Ang una naman ay ang bansang Fiji. Saan ito nakapaloob na kontinente? Yes, Leia. Very good. Pangalawa ay ang Mexico. Saan namang kontinento ito nakapaloob? Yes, Erica? Mahusay. Pangatlo naman ay ang Guatemala. Saan naman ito kontinente nakapaloob, Jezabel? Napakahusay naman. Mukhang alam na alam nyo kung saan ito kontinente nakapaloob. Pangatlo naman ay ang Solomon Islands. Saan naman ito nakapaloob? Yes, Myla? Very good. Ngayon naman ay dumako tayo sa Mali. Saan naman ito nakapaloob? Yes? Very good. Napakahusay. Ngayon naman ay mukhang ready na kayo sa ating susunod na tatalakayin. Maaari ko bang tanungin kung bakit ko ito pinalaro sa inyo at meron ba kayong idea kung ano ang ating susunod na tatalakayin ngayong araw? Yes, Leia. Mukhang ganadong-ganado si Leia ngayon na. Very good. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating tatalakayin ngayong araw na pinamagatang kontribusyon ng kabihas ng klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. At narito ang ating mga layunin. Unang-una ni Rian ay nasusuri ang kontribusyon ng mga kabihas ng klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. Pangalawa, napapahalagahan ang mahalagang kontribusyon ng kabihas ng klasiko. Pangatlo, nakakabuo ng advokasya sa pamamagitan ng slogan at poster na nagsusulong ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga natatanging kontribusyon ng klasiko at transisyonal na panahon na nagkakaroon ng malaking impluwensya sa pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. Ngayon naman ay dumako tayo sa kontribusyon ng bansang Greece. Kilala ang Greece sa madaming larangan. Isa na dito ang batas.
Sa panahon ni Persiles, ang umiiral na batas noon ay demokrasya. Gaya na lamang dito sa ating bansa, ang bansang Pilipinas. Dumako naman tayo sa panitikan na kung saan kilala ang sikat na panitikan na tinatawag na Iliad at Odyssey na obra ni Homer. Ito din ay pinag-aaralan dito sa ating bansa. Patunay lamang na nagkakaisa o nagbubuklod-buklod ang ating bansa gamit ang mga ibang panitikan ng ibang bansa. Ilan lamang ito sa mahalagang kontribusyon ng bansang Greece. Ngayon naman ay dumako tayo sa kontribusyon ng Roma, na kung saan may sinusunod silang batas at tinatawag itong 12 tables o sa wikang Latin ay ang Lex 12 Tabularum. Ito ay mga kalipunan ng batas na sinusunod ng lipunan ng Romano, mayaman man sila o parte ng masa. Base sa batas na ito, dito isinasaad na walang kinikilingan ang batas doon. Pagkat nararapat lamang na magkaroon tayo ng pantapantay na karapatan upang walang naaagrabyado. Ngunit lingid sa ating kaalaman na dito sa ating bansang Pilipinas ay hindi na ibibigay o na i-distribute ng tama ang karapatan ng bawat isa. Sa larangan naman ng panitikan, kilala din sina Marcus Tullius bilang isang Romanong estadista, abogado at scholar. At isa naman si Lucius Livius Andronicus ang nagtatag ng epikong patula at drama sa Roma. Lagi dahil nating tatandaan na ang bansang Rome ay sinakop niya ang Greece kaya malaki ang pagkakahandling tulad dito sa panitikan. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa kontribusyon ng kabihasnan sa kontinente ng Afrika. Alam naman natin na malaki ang impluwensya nito lalong-lalo na ngayong kasalukuyan. Alam niyo ba mga bata na hindi naman natin ito pag-aaralan kung hindi ito mahalaga sa ating ngayon. Ako naman tayo sa kabihasnang Afrika. Ang Mali ay isang lalawigan ng sinaunang kaharian ng Ghana. Ito ay pinamumunuan ng Sundiata at nag-akla sa hari noong 1235 matapos niyang paslangin ang kanyang 11 na kapatid kung saan napasa kamay niya ang minahan ng ginto at asin. Isipin nyo yon, kayang-kaya nyong pumaslang para lang sa kapangyarihan na gusto nyong makamit. Mansa naman ang tawag sa kanilang hari. Ang gintong Guinea ay ginagamit bilang mga barya sa Italia. At ang ibig sabihin ng Guinea ay ang kanlurang Afrika. Ang imperyo ng Songhai ang pumalit sa Mali nang mamatay si Mansa Musa. Noong 1468, si Sonny Ali ang hari ng Songhai. Maituturing na organisado at pinakamahusay ang Songhai sa mga kahariang umusbong sa kanlurang Afrika. Matatandaang ang Egypt ang isa sa pinakaunang lunduyan ng kabihasnan sa daigdig. Maliban sa Egypt, ang Aksum, ang kasulukuyang utopia ng silangang Afrika, ay napagtanyag din dahil sa naging sentro ito ng kalakalan. Binibisita ito ng mga ngalakal mula sa Persia at Arabia. Dito din umusbong ang mga estado ng relihiyon ng Sudan kung saan ang kanilang yaman ay dulot ng kanilang kapangyarihan sa kalakalang tumatawid sa Sahara Desert, kapwa nasa silangang Afrika ang dalawang kabihasnang ito. Isa sa mga umunlad na kultura ng Afrika ay ang relihiyon na malapit sa Sahara Desert. Nakatulong sa kanilang pamumuhay ang pakikipagkalakalan at tinatawag itong Trans-Sahara Trade Network. Bunga nito, nakarating sa Europe at iba pang bahagi ng Asia ang mga produktong African. Kaya na lamang dito sa ating bansang Pilipinas, may mga produkto din tayong ipinapadala sa ibang bansa. Isa na dito sa madaming produkto ay ang mangga. Isa pa, madaming mga ibang lahi o foreigner ang pumupunta dito sa ating bansa upang matikman o maranasan ang iba't ibang pagkain na ating ipinagmamalaki, gaya na lamang ng street foods. Isa na diyan ang barbecue na balon-balunan, ganon, and yung balot, isa na dyan ang dinadayon ng ibang mga relihiyon or ibang lahi.
Gayunpaman, dito na natin na ipapakita na may karapatan ng ibang lahi na pumunta dito sa ating bansa dahil isa ito sa karapatang pantao nila. And upang maipamalas na din natin ang iba't iba nating ipinagmamalaking pagkain. Isa pa rito, sa pagbisita nila sa ating bansa ay nakakarinig tayo ng iba't ibang papuri na masarap daw ang mga pagkain dito and napaka-hospitable daw ng mga tao dito at madaling pakisamahan at pinapahalagahan at nirerespeto nila ang ating kultura at ating mga paniniwala. Susunod naman ay ang kontribusyon ng kabias ng Mesoamerica at South America. Ang kabias ng Amerika ay nahahati sa dalawang bahagi, ang Mesoamerica at South America. Tatlong kabiasnan ang umusbong dito, ang kabias ng Maya, Inca at Aztec. Sa kabias ng Maya, katuwang ng mga pinuno ang mga kaparian sa pamamahala. Pinapaliwanag ng mga tinatawag na halak, unique o tunay na lalaki, Honhonapu ang tawag sa Diyos ng mga mais. Mayroon din silang sistema ng pagsulat sa pamamagitan ng larawan o pictograph. Nagsusulat sila sa mga bato at papel mula sa halamang magway. Nag-aaral ang mga bata sa templo at ang mga pari ay nagsisilbing guro. Gaya naman dito sa ating Pilipinas, hindi naman lingid sa ating kaalaman na napakalaking impluensya noon ng kaparian dito sa ating bansa. Sa kabias ng Inca, sinasamba nila ang araw kung kaya't tinatawag nila ang kanilang sarili bilang mga anak ng araw at kinikilala nila ang kanilang emperador bilang pinuno at Diyos. O imagine, naging emperador ka, magiging Diyos ka pa nila. Meron silang kaalaman sa paggamit ng sundial o orasan na ginagamit ng sikat ng araw. Pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan. Mayroon silang sistema ng pagbilang na tinatawag na quips o mga makukulay na tali na ibinubuhol nila kada araw na lilipas. Gusto ko lang ulitin yung pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na sa bansang Pilipinas ay isa ang sektor ng agrikultura na pumapayagpag sa ating bansa. Nararapat lamang na magkaroon pa ng maraming pondo ang sektor ng agrikultura upang ma-improve pa ang mga kagamitan para mas mapadali ang pagtatanim. Sa kabias ng Aztec naman, kilala sila sa paggamit ng mga balahibon ng ibon. Ang kanilang palamuti sa katawan ay ginto, pilak at jade. Sila ay may organisadong pamahalaan at natutupad ng mahigpit na batas. O dapat ganun din tayo na kung gaano kahigpit dapat yung batas natin para wala ng mga krimen na nangyayari. Marunong din sila sa astronomiya at matematika. Patunay na stone calendar na sinasabing ginagamit noong 1479 hanggang 5221. Si Huitzilopochtli ang kanilang pangunahing Diyos na palaging humihingi ng alay ng tao. Ang iba pa nilang mga Diyos na sina Centiliol, Diyosa ng pagsasaka, Tlaloc, Diyos ng ulan, at si Xochitlcoatl, Diyos ng mga bulaklak. Paborito nilang inumin ang polge. Ito ay isang alak mula sa halamang magway. Nagtatanim din sila ng tabako at kakao na ginagawang tsokolate o chocolate. Diba gaya din dito sa Pilipinas, karamihan dito is may mga farm ng kakao na ginagawa ding chocolate. Ngayon naman ay dumako tayo sa pinakalas na ating talakayin, ang kontribusyon ng mga pulo sa Pacific. Unang-una na diyan ay ang Polynesia. Ito ay nangangahulugang maraming mga pulo. Ito ay matatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean. Higit na mas malaki ang Polynesia kesa sa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia.
Ang Polynesia ay binubuo ng 17 pulo. Ang pangunahing kabuhayan ng Polynesia ay pagsasaka at pangingisda. Ulitin ko, gaya na lamang dito sa Pilipinas, pangunahing pangkabuhayan nila ay ang pagsasaka. Pinaniniwalaan din nilang ang banal kapangyarihan o mana ay nangangahulugang bisa o lakas. Ngayon dumako naman tayo sa Micronesia. Ang Micronesia ay kilala bilang maliit na pulo. At ito ay matatagpuan sa hilaga ng Melanesia at silangan ng Asya. Ang may pamayanan ng Micronesia ay matatagpuan malapit sa mga lawa o dagat-dagatan na hindi gaanong tinatamaan ng bagyo o malalakas na hangin upang madali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. Pangingisda at pagtatanim din ang kanilang pangunahing kabuhayan. Ang mga sinaunang Micronesia ay naniniwala sa animismo. Ang Melanesia ay tinaguriang lupain ng mga maiitim. Ito ay matatagpuan sa hilaga at silangang baybayin dagat ng Austria. Pagtatanim ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Melanesian. Naniniwala rin sila sa mana na laganap sa Solomon Islands at Vanuatu. At doon na nga nagtatapos ang ating talakayin ngayong araw. At upang masukat o malaman kung nakikinig ba talaga kayo sa tinatalakay natin ngayon, maaari ba kayong maglabas ng ika-4 na papel at magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. At ito ay tinatawag na identification. Ready na ba kayo? Okay, number 1. Sa kabihas ng Greece, ito ay kilala sa maraming larangan, gaya na lamang sa panitikan. Sino ang gumawa ng Iliad at Odyssey? Number 2. May mga sinusunod din na batas ang mga taga-Roma, at ito ay tinatawag na 12 tables o sa wikang Latin ay blank. Ito ay mga kalipunan ng batas na sinusunod ng lipunan ng Romano, mayaman man o parte sila ng masa. 3. Ito ay Pangatlo, ito ay isang lalawigan ng sinaunang kaharian ng Ghana. Pang-4, ang gintong ito ay ginagamit bilang mga barya sa Italia. Ang ibig sabihin ng blank na ito ay kanlurang Afrika. Ang tawag, pang-5, ang tawag sa Diyos ng mga mais. Pang-6, siya ang kanilang pangunahing Diyos na palaging humihingi ng alay ng tao. Pang-7, sa kabihas ng ito, sinasamba nila ang araw, kung kaya't tinatawag din nila ang kanilang mga sarili bilang mga anak ng araw at kinikilala nila ang kanilang emperador bilang pinuno at Diyos. Pang-8, ang pulong ito ay nangangahulugang maraming mga pulo. Ito ay matatagpuan sa gitna at timog bahagi ng Pacific Ocean. Pang-9, ito ay kilala bilang maliit na pulo at ito ay matatagpuan sa hilaga ng Melanesia at silangan ng Asya. At ang panghuli, ito ay tinaguriang lupain ng mga maiitim. Ito din ay matatagpuan sa hilaga at silangang baybaying dagat ng Austria. Tapos na ba? Pakipasa ang inyong papel dito sa harapan at ako na lamang ang mag-check. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating pangkatang gawain, na kung saan ang gawaing ito ay tinatawag na pamana pahalagahan.
Sa puntong ito, hahatiin ang mga mag-aaral sa 5 grupo para sa pangkatang gawain. Ang bawat grupo ay may nakahanda ng long bond paper at mga kagamitan sa pagguhit para sa gawain. Ito naman ang panuto. Gumawa ng advokasya sa pamamagitan ng slogan o tungkol sa pamana at kontribusyon ng kabihas ng klasiko sa pandaigdigang kamalayan. Or isang poster na naglalarawan o nagpapakita ng mga kontribusyon ng bawat bansa. Gagawin ito sa isang long bond paper. Yun na nga. Tapos, ang bawat membro ng grupo ay magbibigay ng kanilang mga opinyon upang mabuo ang konsepto ng inyong gagawin. At narito naman ang rubric sa pagmamarka ng slogan o poster. Meron tayo dito yung pamantayan, yung nilalaman, pagkamalikhain, kaugnayan, at kalinisan. Siyempre, basahin nyo na lang upang magkaroon kayo ng idea sa gagawin nyong slogan or poster. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang matapos ang inyong pangkatang gawain. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating maikling pagsusulit, ay tatanungin ko muna kayo. Gaya ng ating natalakay na mga nabanggit na bansa, ay may iba't iba silang kontribusyon. Sa paanong paraan ninyo mapapakita na may kontribusyon kayo sa ating bansa bilang isang estudyante at bilang isang mamamayan? Yes, Jezabel. Napakahusay ng iyong kasagutan. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating pagsusulit. Maaari ba kayong maglabas ng kalahating papel at ito ang ating panuto. Uunawaing mabuti ang mga tanong sa bawat bilang at pipiliin ang letra ng tamang sagot. At ito ay susulat nyo dyan sa aking pinalabas na papel. Ready na ba kayo? Okay. Number 1. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga kontribusyon ng bansang Greece na nabanggit sa ating talakayin? A. Demokrasya sa panahon ni Persiles. B. Mga obra ni Homer na Iliad at Odyssey. C. Pag-unlad ng teknolohiya sa panganahon ni Persiles. Letter D. Koneksyon ng mga bansa sa pamamagitan ng pag-aaral ng panitikan. Number 2. Ano ang tawag sa kalipunan ng batas na sinusunod sa lipunan ng Romano? Mayaman man sila o parte ng masa? Letter A. 12 Tables. Letter B. Code of Hammurabi. Letter C. Magna Carta. Or letter D. Justinian Code. Number 3. Sino ang kilala dakilang Romano pagdating sa pagsusulat ng dula at komedya? Letter A. Homer. Letter B. Plautus. Letter C. Marcus Tullius. Letter D. Lucius Livius Andronicus. Number 4. Anong uri ng kalakalan ang tumutulong sa pag-unlad ng kultura sa relihiyon ng malapit sa Sahara Desert? A. Maritime Trade Network. B. Trans-Sahara Trade Network. C. Silk Road Trade Network. Letter D. Spice Trade Network. Number 5. Aling kabihasnan sa silangang Afrika ang naging tanyag bilang sentro ng kalakalan at binibisita ng mga mangangalakal mula Persia at Arabia? Letter A. Egypt. Letter B. Mali. Letter C. Ghana. Letter D. Aksum. Number 6. Anong sistema ng pagbilang ang ginagamit ng mga Inca or kabihas ng Inca? Letter A. Pictograph. Letter B.
hieroglyphics. Letter C, quips. Letter D, abacus. Number 7. Sino ang pangunahing Diyos ng mga Aztec na palaging humihingi ng alay na tao? Letter A, Centuil. Letter B, Chalok. Letter Z, Huitzilopochtli. Letter D, Xochiquetzal. Number 8. Ano ang kahulugan ng Melanesia? Letter A, maraming mga pulo. Letter B, lupain ng mga maiitim. Letter C, maliit na pulo. At letter D, banal na lugar. Number 9. Saang lugar laganap ang paniniwala sa mana sa Melanesia? Letter A, Polynesia at Micronesia. Letter B, Fiji at Hawaii. Letter C, Solomon Islands at Vanuatu. Letter D, Guam at Palau. Number 10. Ano ang tawag sa pinakamatandang kabihasnan na umusbong sa daigdig bukod sa Egypt? Letter A, Songhai. Letter B, Aksum. Letter C, Mali. Letter D, Ghana. At doon na nga nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Pakipasa ang inyong papel dito sa harapan at ako na lamang din ang mag-check nito. At bago tayo pagtapos sa ating pag-aaral ngayon o sa ating talakayin, ngayon naman ay magbibigay ako ng takdang aralin sa inyo at ito ay ang isip sulat. Ang panuto ay isipin at isulat ang mga pangunahing ambag ng mga kabihasnan sa Mesoamerica at South America. Isulat ito sa kasagutang papel. Kahit na tinalakay na natin ito, pwede ko ba kayong bigyan ng takdang aralin kaugnay dito? Ito ay ang mga kabihas ng Maya, Inca at Aztec. Madali na lamang ito para sa inyo kasi na-discuss naman na natin. Maraming salamat sa pakikinig at dito na nagtatapos ang ating talakayin tungkol sa kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. Inaasahan kong marami kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon at sana hindi nyo ito makalimutan magpakailanman. Maraming salamat.